Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Para saan pa ba kung magsisikap ako? Hindi naman ako pwedeng magkaroon ng maligayang pamilya, Kuya Jomel. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kung minsan nakadarama ang tao ng pagkaawa sa sarili, lalo na kapag sunod-sunod ang kanyang kabiguan, paano nga ba ito mapagtatagumpayan? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Carlita sa ating tulang sa kanyang panahon. Mabuti naman. Nagkaroon ka ng panahon para dalawin ako, Greg. Pasensya ka na, Carlita. Masyado ako naging busy nitong mga nakaraang araw. Binigyan ko rin ng panahon ng sarili ko na makapag-isip tungkol sa pinagtapat mo sa akin. Bakit? Anong inaisip mo? Nanatili akong binata at naghintay ng tamang babae para maging ina ng aking mga magiging anak. Dahil ang pangarap ko talaga, isang maligayang pamilya. Lahat naman ng tao, yun ang pangarap. Ang magkaroon ng maligayang pamilya. At akala ko, ikaw ang makapagbibigay sa akin nun. Hindi pala. Pwede ba? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa, Greg. Ano ba ang ibig mong tukuyin? Sorry, Carlita. Pero ibig kong matupad ang pangarap ko. Kaya, kalimutan mo na lang ako. Sabi ko na eh. Katulad ka rin ng iba kong naging nobyo. Pero minahal kita, alam mo yan. Huwag mo na akong bigyan ng konsuelo. Nabuhay akong wala ka. Makapagpapatuloy pa rin ako. Carlita. Sige. Binibigay ko ang kalayaan mo. Carlita, anak, bakit hindi ka pa natutulog? Maaga ka pang papasok bukas. Itay. Umiiyak ka. Dahil ba kay Greg? Nakipag-break sa'yo? Opo. Oh. Bakit ba ito ninaranas ko? Naging tapat lang naman ako. Bakit mali ba yun, Itay? Hindi, anak. Tamang ginawa mo. Ang mga lalaking minahal mo ang siyang mali. Dahil hindi malawak ang kanilang pangunawa. Hindi nila matanggap ang iyong kapansanan. 2 beses na. 2 beses na akong nabibigo. Para bang kahit kailan, hindi ako pwede magkaroon ng maligayang pamilya dahil ayaw nila sa akin. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Huwag kang patalo sa sakit ng kalooban at kalungkutan. Itay, ang hirap. Nasaktan na naman ako. Oo, alam ko yun. Kahit pa, ipaglaban mo pa rin ang karapatan mong mabuhay ng maligaya. At makikita mo, makakamit mo rin yung balang araw. Ito pala ang sinabi niyo, Sang Tonyo. Ang payat na nitong si Pinsan, ah. Eh, paano? Madalas siyang walang ganang kumain. Buti nakapagtatrabaho ka pa. Eh, madalas na rin niyang absent sa opisina ng pinapasukan niya. Para saan pa ba ako magsisikap ako? Hindi naman ako pwede magkaroon ng maligayang pamilya. Kuya Jomel.
Naaawa ka lang sa sarili mo. Kaya mo nasasabi yan. Idilat mo ang mga mata mo, insan. Mas marami ang kahabag-habag kaysa sa'yo. Bakit hindi ka humugot ng lakas sa kanila? Para muli kang lumigaya. Hindi ko alam ang gagawin ko, kuya. Parang wala na akong gana sa buhay. Mali. Hindi dapat ganun. Mabuti pa, sa ibang lugar ka muna magtrabaho. Jomel, ano ibig mo sabihin? Chong, may agency po na nagpapaalis papuntang Hong Kong ang bayaw ko. At hiring sila ng mga tao ngayon. Kung gusto ni Pinsan, papasok siya dun. Kuya Jomel, Kailangan mo mag-ibang lugar, Carlita. Para makalimot ka. Makaiipon ka pa dun. Oh, anong masasabi mo, Jomel? Maganda, Chong. Tiyak na matutuwa si Pinsan pag uwi niya. Makikita na niya mga paupahan niyang apartment. At ito maganda yung bahay. At lahat yan ay naipundan niya dahil sa tulong mo. Salamat sa iyo, pamangkin. At tulungan mong yung pinsan na makalimot sa kanyang kabiguan at sa pagkaawas sa sarili. Pinsan ko po siya. Kaya tama lang na tulungan ko. Ay, sa makalawa na nga po palang dating niya, no? Kaya maganda na po kayo. Aba, oo. Magkakaroon tayo ng salo-salo pagdating niya. Hazel, nakikiramay ako. Aling Carlita, wala na po ang mga magulang ko. Mag-isa na lang po ako. Bakit? Wala ka bang kamag-anak na pwedeng makatulong sa iyo? Nasa Bisaya pa parehong kapatid ni Naina at Tatay. Tinawagan ko po sila sa cellphone. Oh, Pero hirap daw po sila sa buhay. Kaya hindi raw po sila makakapunta dito. naku. Sinong makakasama mo dito sa barong-barong ninyo? Delikado sa iyo ang mag-isa rito. Paala na po. Wala naman po akong magagawa eh. Uli lang lubos na po ako. Kung gusto mo, pagkalibing ng mga magulang mo, di sa akin ka na lang tumira. Tutulungan kitang makapag-aral. Po? Oo. Patitingnan ka pa namin. Aampunin niyo po ako? Sa nakikita ko, hindi naman pera ang kailangan mo, kundi atensyon at pagmamahal. At yun, handa kong ibigay sa iyo. Ha? Sa makalawa ng opening ng pangalawa mong restaurant, Opo, anak? Itay. Aba, ang bilis ng pag-unlad ng negosyo mo, ah. Talagang nakabuti ang pasya ko na huwag nang bumalik sa Hong Kong. Nagkaroon pa ako ng anak sa katauhan ni Hazel. Oo nga. Sa 1 linggo ng graduation niya sa elementarya. Oo, at may award siya, ha? Kasi masipag siya mag-aral. Mabait at napakagalang pa. Nakapangihinayang kung hindi siya magkakaroon ng magandang kinabukasan. At alam niyo ba, dahil sa kanya, naramdaman ko, buo ang aking pagiging babae. Greg? Ikaw palang sinasabi ng anak kong bisita. Anak na pala ang turing mo sa iyong ampon. Oo naman. Dahil napamahal na siya sa akin. Ay, kumusta ka na? Maraming taon din tayong hindi nagkita, ha? Eto, nakapag-asawa. Pero nagkahiwalay din.
Sumama siya sa ibang lalaki. Tinala pa yung ipon namin. Ganon? Ako, I'm sorry to hear that. Carlita, nagbalik ako para dungtungan sana ang ating nakaraan. Ano? May asawa ka na, ha? Hiwalay na kami. Niloko pa niya ako. Kaya naalala mo ako? Mahal pa rin kita, Ay, Carlita. Greg. Ikaw ang pumili sa kapalaran mo. Kaya magpakatatag ka. Sikapin mong maging maligaya kung anong tama. Bakit ba ganyan ka magsalita? Dahil ba kay Hazel? Hindi ka niya mapaliligaya. Iba ang kalinga ng isang asawa at iyon ang kaya kong ibigay. Minsan mo na akong binigo. Paano pa ako maniniwala sa'yo? Kalimutan mo na gusto mong mangyari. Hindi mo ako makukumbinsi. Amo ko na yun? Naghahanap pa ng damay sa sinapit niya. Noon, iniwang ka niya. Dahil akala niya hindi siya magiging maligaya sa'yo. Dahil nga hindi ka maaari magkaanak. Ngayon na nabigo siya at tagumpay ka naman, gusto ka niyang balikan? Hindi naman ako pumayag, Sherry. Limot ko na siya. At saka maligaya na ako sa kung ano ang meron ako ngayon. Buti naman maliwanag ang isip mo. Hindi ka nadaig ng panunukso niya. Wala pala dito si Carlita, Antonio. Oo, Sherry. Si Hazel lang ang kasama ko dito. Pinasyalan kasi ni Carlita ang pangatlo niyang restaurant. May sakit ho kayo? Hindi, trangkaso lang ito. At saka, inaasikaso ko ng aking apo, si Hazel. Ay, naku, ang bilis ng panahon, ano ho? College na ho siya, ano, Antonio? Oo, at medisina ang kinukuha niya. Para daw may doktor na kami ng nanay Carlita niya. Hazel, dito natin itatayo ang magiging klinika mo kapag nakagraduate ka na, anak. O, ayos na ba sa'yo ang sukat nito? Opo, Nanay Carlita. Maraming salamat po. Ikaw talagang bata ka, oo. Puro ka na lang pasalamat. Hindi ko na mabilang kung ilang beses mo nang sinabi yan. Dahil utang ko po sa inyo ang lahat ng meron ako ngayon. Hindi ko po yan malilimot, Nanay. Alam mo, Iha, naging maligaya ako nang kupkupin kita. Napunan mo kasi yung kulang sa akin. Pangako ko po, paglilingkuran ko kayo ni Lolo Tonyo. Sana, huwag mo ring makalimutan na magbahagi ng tulong at pagmamahal sa kapwa mo. Para kahit pa dumating ang panahon na dumanas ka ng kabiguan. Hindi hadlang ang kabiguan sa pagtatamo ng tunay na kaligayahan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Phil Cruz, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.
sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Siya nga ba talaga may hangad sa pera ko o ikaw? Kenneth, Baka naman gusto mong mahulugan ang loob ko sa'yo. Nang sa ganun, ikaw ang ligawan at pakasalan ko. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Hanggang saan at hanggang kailan nga ba dapat panigan ang isang kaibigan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Talia sa ating dulang sa kanyang panahon. ang ibig mo sabihin, hindi mo talaga mahal si Kenneth? Cindy? Okay, best friend naman kita eh, kaya magtatapat ako sa'yo. Talaga, wala akong damdamin sa kanya, Talia. Ay, kaya pala. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin pinuputol ang relasyon mo kay Brandon. Kasi siya talagang mahal ko. Pero bakit ka pakakasal kay Kenneth? Dahil sa pera niya, ano pa? Kapag nakakuha na ako ng maraming pera sa pangit na yun, iiwan ko na siya. Pero Cindy, masama ang gagawin mo. Sisirain mo ang kahalagahan ng kasal. Sasaktan mo pa si Kenneth. Ang importante sa akin, maging maligaya ako. Kami ni Brandon. At mangyayari yun kapag nakuha ko na ang pera ni Kenneth na pangit. Talia, anak. Nagkagalit ba kayo ni Cindy? Paano ilang araw ko nang napapansin, iniiwasan mo siya. Kapag nagpupunta siya rito, nagtatago ka. At ituloy ako nakapagsisinungaling. Pasensya na po, Nay. Para kasing ayoko na makipagkaibigan pa sa kanya. Pero bakit? May masama ba siyang ginawa sa'yo? May masama po siyang ginagawa. Ha? Pero hindi sa akin. Kay Kenneth po. Sa nobyo niya? Opo. Hindi ba napakabait nun? Tama po kayo. Siya ang tumulong sa parents ni Cindy nung magkasakit ang mga yun. Anong ginagawa niya, anak? Niloloko? Opo. Dalawa silang nobyo ni Cindy. At si Brandon ang talagang mahal niya. Ay, kawawa naman pala si Kenneth. Siguro kaya ginagawa ni Cindy sa kanya yon. Dahil pangit si Kenneth. Pero mali pa rin ang ginagawa niya, Nay. Sabi niya, kahit nung mag-asawa na sila, pag nakuha na niya ang pera ni Kenneth, aalis siya. Sasama kay Brandon. Pambihirang bata yun, oo. Masama at napakasakit ang gagawin niya. Kaya nga po, naiinis ako sa kanya eh. Ang totoo, Nay, gusto kong sabihin kay Kenneth ang lahat. Abay, bago mo gawin yon, ihanda mo muna ang sarili mo sa maaaring maganap. Napasyal ka, Talia. Pasensya na ha kung naabala kita, Kenneth. Ay, hindi ka abala. Kaibigan ka ng mahal ko, kaya kaibigan na rin kita. Kenneth, Oh, bakit parang malungkot ka? May problema? Sabihin mo, baka makatulong ako. ang bait mo talaga. Wala akong problema. Pero, ikaw, meron. Ano? Anong ibig mong sabihin? Maaring hindi ka maniwala sa akin, pero totoo ang sasabihin ko. Kenneth, hindi ka talaga mahal ni Cindy. Niloloko ka lang niya. Talia, ano bang pinagsasabi mo? Totoo yun. Inamin niya sa akin. Pera mo lang ang gusto niya. Hindi ko akalaing magagawa mo siraan si Cindy sa akin. Kenneth, hindi ko siya sinisiraan.
siraan. Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Oh? Siya nga ba talagang may hangad sa pera ko o ikaw? Baka naman gusto mong mahulog ang loob ko sa'yo. Nang sa ganon, ikaw ang ligawan at pakasalan ko. Hindi, nagkakamali ka. Alam ko mahirap ka lang kumpara kay Cindy. Kaya maaaring yun nga ang hangad mo. Mahirap nga lang ako. Pero malinis sa kalooban ko. Hindi ako sa Kim. Hindi ko magagawa ang kanilang hindi akin. Umalis ka na. Ayoko nang marinig pang mga sasabihin mo. Alis na! Ah, ikaw pala, Cindy. Ragya! Cindy! Traidor ko! Cindy! Bakit mo sinasaktan ang anak ko? Traidor ang anak niyo, Aling Carmina? Akala ko kaibigan ko siya. Yung pala ipapahamak niya ako kay Kenneth? Mali naman kasi ang gagawin mo. Sisirain mo buhay niya para lang mabuo ang sayo. Teka! Dapat ako pa rin yung panigan mo. Dahil ako ang kaibigan mo. Buti na lang hindi naniwala sa'yo si Kenneth, kaya napahiya ka. Hindi sa kinakampihan ko ang anak ko. Pero hindi talaga tama ang gusto mong gawin. Wala na kayo doon. Mula ngayon, hindi ko na kayo kikilalaning lahat. O anak, malungkot ka na naman. Bakit? Naiisip mo na naman sina Cindy at Kenneth. Kung maaari ko nga lang sanang ipakita sa kanya ang laman ng puso at isip ko. Malalaman niya hindi ako nagsisinungaling. At maililigtas ko siya sa kapahamakan. Kapag naipakita mo sa kanya yon, malalaman na rin niyang mahal mo siya. Nay, Anak, babae din ako. Nanay mo pa. Kahit isang beses ko palang nakita si Kenneth, alam ko nang mahal mo siya. Sayang nga lang, maling babae ang minahal niya. Pero may magagawa ka pa para matulungan siya. paano po? Ipakiusap mo sa Diyos na tulungan siya. Kahit na hindi para sa'yo, kung hindi para sa kanyang sariling kaligtasan. Daddy, mukhang mahalagang sasabihin niyo sa akin, ha? Tama ka, anak. May problema po ba sa business natin? Wala, iho. Pero, sa buhay mo may problema. Oh? Anong ibig niyo sabihin? Aminin ko, narinig ko mga sinabi sa iyo noon ni Talia, ang best friend ng nobyo mo. Kaya pinasubaybayan ko si Cindy. Ginawa niyo yun? Oo, para sa iyong kapakanan. Naisip ko, wala namang mawawala kung susubaybayan ko si Cindy. At wala kayong nalaman, di ba, Daddy? You're wrong, son. Oh? Nakikita mo hawak kong sobrang ito? O yan. Nariyan ang mga larawan ng nobya mo. Nakasamang sweet na sweet ang isa pa niyang nobyo na nagngangalang Brandon. Hindi, Daddy. I'm sorry, son. Pero totoo mga sinabi ni Talia. Pineperahan ka lang ni Cindy. Brandon, honey. Halika na. Nakahanda na pagkain. Kain na tayo. Ang bango ah. At saka, wow. Parang ang sarap naman niya. Siyempre naman. Basta nandito ako sa apartment na inuupahan natin, palagi kitang ipagluluto para naman ganahan ka at marami kang makain. Talagang kaganahan ako. Lalo na sa'yo. Mamaya na yan. Kakain pa tayo eh. Unahin muna natin yun. Makakapaghintay naman ang pagkain. Brandon. Mamimiss kita. Dahil dalang lang pagkikita natin.
Pagkasal na kayo ng pangit na si Kenneth. Oo nga, no? Dahil syempre, kailangan papaniwalain ko siya sa drama ko. Oo nga. Para makakuha ko ng maraming pera sa kanya. Ayun eh. Ay! Kenneth! Mausay ka talaga sa ginawa, Cindy. Napakasakit nitong ginawa mo sa akin. Minahal kita. Pinagkatiwalaan. Yung pala, hindi ka naman karapat-dapat. Kenneth, sandali. Magpapaliwanag. Tama na! Hindi na kita paniniwalaan, pataksil ka. At wala na rin kasalang pang magaganap. Bakit ka nalulungkot? Nananaig pa rin ba sa iyo ang damdamin sa taksil na babaeng yan? Hindi po, Daddy. Ang totoo, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nakaligtas sa pagkasira ang buhay ko. Tama yun. Nalulungkot po ako dahil naiisip kong masasakit na salitang binitiwan ko kay Talia. Iniya ko siya ng gusto, yung pala. Siyang nagsasabi ng katotohanan. Hindi pa naman huli, anak. Bakit hindi mo siya puntahan? Humingi ka ng paumanin sa kanya. Palagay nyo, mapapatawad niya ako? Sa ilang ulit kong pagkakita sa kanya, masasabi kong mukha siya mabait at ang pagmamalasakit niya sa iyo ay nagpapakita lang na mabuti ang kanyang kalooban. Kaya naniniwala ako, mapapatawad ka niya. Kenneth, Ako nga, Talia. paano mo nalaman ito amin? Nagtanong-tanong ako sa ibang kaibigan niyo ni Cindy hanggang sa matuntun ko ito. Anong kailangan mo? Wala na kami, Talia. Ha? Dahil sa mga sinabi mo, sinubaybayan si Cindy ni Daddy hanggang sa mabisto niyang lahat ng mga ginagawang panluloko sa akin ni Cindy. At nahuli ko rin sila ni Brandon. Ganun ba? At least ngayon, alam mo nang hindi ako nagsisinungaling. Oo. Kaya nga, pinagsisisihan ko ang lahat ng sinabi kong masasakit. I'm sorry, Talia. Kalimutan mo na yun. Wala naman akong galit sa'yo. Sana maging magkaibigan pa rin tayo kahit wala na si Cindy sa pagitan natin. Ang ganda ng ngiti ng dalaga ko, ah. Alam ko na. Dahil yan kay Kenneth? Sinunod ko po ang sinabi niyo, Nay. Inihingi ko po siya ng tulong sa Diyos. At natupad naman ang pakiusap ko. Iniligtas po siya ng Diyos sa kapahamakan, sa kamay ni Cindy. Dahil walang hindi kayang gawin ng Diyos. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Ano nga palang balak mo ngayon? Makikipagkaibigan pa rin po ako kay Kenneth. Mabait naman po siya Paano kung ligawan ka niya? Alam ko na po ang gagawin ko, Nay. Alam ko na. Ilalapit ko uli sa Diyos. Para tama lamang ang aking maipasya. Pumapanig sa katotohanan ang matalinong nilalang at sa bawat gawa niya ay ang Diyos ang gabay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Rosana Villegas,
Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Bobby Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pakialamera pala kayo Yung anak niyo nga hindi ako pinipigilan, kayo pa? Naku, umalis na nga kayo at huwag niyong pakialaman ang buhay namin! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang kapabayaan ay di dapat masumpungan sa isang magulang, lalo na sa ginang ng tahanan. Pagkat ito'y magbubunga ng pagkawasak ng kanyang sambahayan. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Diding sa ating dunang sa kanyang panahon. Sa letrang O, kalbo! Ay! Bingo! Bingo na naman ako! Ano ba yan? Panalo ka na naman? Ang laki na natalo ko sa'yo, Diding. Ikaw talaga Talo ka. O ganun talaga ang buhay, mga kasama. Araw nyo noon. Ngayon naman ay araw ko, ha? Siya. Alis na ako! Oo, bakit aalis ka na? Ikaw naman, Titing. Ang alurin mo naman kami kahit sa benches lang. Ay, ano ba kayo, Nora? Berto? Iniwan ko na sa kapitbahay yung anak ko, yung anak namin ni Lucas. Tsaka kanina pa ako dito Kanina pa rin kayo talo. Bakit ba? Pagagalita ka ba ni Lucas pag nalaman nagbingo ka? Ako? Magagalitan niya? Takot lang nun sa akin. Yabang nitong kaibigan ko. Porke maganda. Ano? Talaga? Kaya nga patay na patay sa akin si Lucas. At kahit alam niyang ginagawa ko, tumatahimik lang yun. Takot lang siya mawala ka, ha? Ay, oo talaga. Hindi naman kami kasal At magagawa ko siyang iwan kapag nagkamali siya. Ayan. Naisalang ko na yung sinaing. Puti na lang wala pa si Lucas. Na-text nga. Para ulam na lang yung bibili niya. Ay! Ikaw na pala. Ano dala mo? Kanin na tulang. Binili ko sa karinderya ni Allen si Mang. Bumili ka ng kanin? Ay, pambihira. Dapat pala hindi na ako nagmadaling magsaing. Nang dumating ako dito, wala ka pa Ha? Kaya bumili na lang ako. Ay, dumating ka na pala kanina. Okay. Bukas ganyan na lang ang gagawin mo, ha? Ha? Bumili ka na lang ng makakain natin bago ka umuwi dito. Para hindi na ako mahirapan magsaing. Ginawa mo na ba sa kapitbahay si JR? Oo, nandun na sa kuna at naglalaro. Ay, pupunasan ko nga pala yun. Ikaw na mag-ayos ng mga binili mo, ha? At tingnan mo rin yung nakasala ko sinaing para mapunasan ko naman si Junior. Ay, kayo pala, Nay. Napasal kayo. Dinalaw ko kayo ng apo ko. Dinalang ko tuloy kayo ng nilagang baka. Nalaman ko kasi sa pinsan mo na 2 araw ka na raw na hindi nakakapasok sa trabaho. May sakit ka raw. Oo nga ho
Naulanan ho kasi ako, pero mas maayos na ang pakiramdam ko ngayon. Salamat po sa ulam. Makakahigop ako ng masarap na sabaw. Kung bakit naman kasi hindi ka man lang maipagluto ng asawa mo? Kahit man lang instant noodles, pagluto ka para may mahigop kang sabaw. Oh, Marami kasi siyang ginagawa, Nay. maraming ginagawa. Eh, ikaw nga to naglilinis at naglalaba sa inyo. Ang sabihin mo wala siyang ginagawa kundi magbingo, magtong eats. Naglilibang lang, Nay. Pwede ba? Huwag mo nang pagtakpan ng babaeng yon. Tulad ngayon, may sakit ka. O, nasaan siya? Ano? Andun sa Naroon! Nakita ko sa bingguhan ni Poleng. Nay naman. Ayoko sanang sabihin to sa'yo. Dahil ayoko masaktan ka. Pero anak, hindi nakabuti sa'yo ang pakikipaglibin mo sa kanya. Tingnan mo ang katawan mo. Ang payat mo na. Dahil nga pinababayaan niya kayo ng aking apo. Sabihan mo naman siya magbago. Sinasabihan ko. Pero nagagalit siya eh. Jesus. At yun ang ayaw ko. Natatakot akong iwan niya ako. Ay, Didi! Kala ko hindi ka na makakarating eh. Ay, patuloyin mo muna ako. Ang init sa labas. Ay, oo nga pala. O, pasensya na. Halika na, pasok ka na. Bakit mo naman sinabi na akala mo hindi ako makakarating? Eh, kasi sabi mo, may sakit si Lucas. Oo nga, meron naman siyang gamot. Kaya niya na yun. Sa bagay. Eh, yung anak nyo. O, di nasa kanya. Sa bahay lang naman siya ngayon eh. O, di siya mag-alaga. Bilib talaga ako sa'yo. Kayang-kaya mong pasunurin si Lucas. Mhm. Eh, tara na. Para mabot tayo sa jackpot. Uy, sigurado ka bang malaki yung tatamaan sa bingo doon sa kabilang baryo? Oo. Fiesta dun eh. Ah. Eh, pero syempre dapat malaki rin yung puhunan mo. Ay, walang problema doon. Oh, hindi ko muna binayaran yung bahay namin para may magamit akong pansugal. Ano? Oh, Iiwan mo dito ang pamangkin ko? oo, kuya. Eh, sandali lang ako. Magbibingo ka na naman. Naman eh, naglilibang ako eh. Kuya talaga, oo. Hindi kailan ka pa ba magbabago? Dalaga ka pa, ganyan ka na eh. Yan ang natutuhan mo sa pakipagbarkada sa mga babaeng sugarol dito sa baryo natin. Naman, oh. Wala, Sige na, wala. kuya. Alagaan niyo na si Junior kasi wala yung kapitbahay ko na tumitingin sa kanya eh. Sandali lang ako. Pasalamat ka, mabait si Lucas. Kung ako yon, pinamusarga ko na yung uso mo at pinipit ko na rin yung kamay mo. Kuya. Tignan ko lang kung magsugal ka pa. At saka maraming ginagawa asawa ko. Walang mag-aalaga sa anak mo. Laura, hindi ako makakasama. Naku, sayang naman. Ang laki ng tayaan ngayon. Baka manalo ka. Wala akong pera. Ulang pa sa mga utang namin yung sinahod ni Lucas. Eh, di gawan mo na lang ng paraan para makasama kita. Magbenta ka. O kaya magsanla ka. Benta? Oo. Ay, oh, sige, sige. Itong TV namin, bibenta ko. Para meron akong puhunan. Mm-hmm. Total, hindi naman nagagamit ito eh. Dahil lagi ako wala rito. O tayo na! Huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Ay, Nanay Maring, kayo pala. Wala po si Lucas eh. Eh ako naman huy paalis. Pwede ba tayo mag-usap sandali? Bakit ho? Ano ba yun? Balita kasi na lagi mong iniiwan sa mga kapitbahay ang apo tuwing magsusugal ka. Sana sa akin mo na lamang iwan si JR para mas maalagaan na maayos ang bata. Alam niyo, Nay, maganda sana yung sinabi niyo. Eh kaso ang layo niyo dito. 2 sakay pa. Mapapagod pa ako. Oh, pero ang pagsusugal, hindi nakakapagod. Abot, Bakit kasi hindi mo na lamang iwan yung bisyo mo? May pamilya ka na. Sila na lang ang asikasuhin mo. di ba kailan meron pala kayo eh? Yung anak niyo nga, hindi ako pinipigilan kayo pa.
Nako, umalis na kayo. At huwag niyong pakialaman ang buhay namin! Yes, buwisit! Kanina pa ako natatalo. Talagang ganun. Araw ko ngayon, Diding. Wala na akong puhunan. Naubos ko na yung binigay ni Lucas sa akin pang gastos. Magkaroon ka pa. Utangin kita. Malay mo, makabawi ka. Oh, sige. Talagang gusto ko makabawi. Saan mo nga pala iniwan yung anak mo? Sabi mo wala yung kapitbahay nyo na inuupahan mo. Di kinandado ko yung bahay. Tulog naman yung bata. Sandali, akin na yung pauutang mo para makataya na ulit tayo sa loob. Sige. Diding! Diding! Ako, huwag ka na maglaro! Asar ka naman, Dong. Bigla ka na lang dumating tapos pipigilan mo pa akong maglaro. Dong, ang laki ng talo nitong kaibigan ko. Kaya nga Aling Nora, nasusunog ang bahay kasi nila. Ay, Diyos ko, anak ko! Hindi ako natutulog na sa loob ng bahay! Paring Lucas, tama na yan. Lasing ka na eh. Hayaan mo lang ako, paring Eman. Gusto ko lang makalimot. Kahit pansamantala, malimot ko na namatay ang anak ko dahil sa kapabayaan ng kanyang ina. Huwag ka sana magagalit, pare, no? Matigas kasi yung ulo ni Diding. Lagi naman siyang sinasabihan ng Kuya Mario niya eh. Pero ayaw niya makinig. Pati si Aling Maring na nanay mo, sinagot niya ng pabalang. Inabuso niya ang pagmamahal at pasensya ko sa kanya. Ganun na nga yun. Wala siyang kwenta. Buti na lang, hindi pa kami kasal. Ha? Anong ibig mong sabihin, paring Lucas? Lucas! Bakit nakalabas dito sa sala yung mga maleta mo? Aalis na ako, Diding. Maghihiwalay na tayo. Hindi, wag naman. Matay na nga ang anak natin, iiwan mo pa ako. Kasalanan mo kaya siya namatay. Lucas! At yun ang hindi ko matanggap. Huwag ka naman. Huwag mo akong iwan. Kailangan kita. Para ano? Para bumuhay sa'yo? Gumasto sa mga bisyo mo? Hindi na, oy. Tapos na ang kahibangan ko sa'yo. Lucas! Mabuhay ka mag-isa. At magtrabaho ka para sa sarili mo. Lucas! Huwag kang umalis! Lucas! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 2,000? Naku, salamat. Hulog ka ng langit. Hindi na ako mahihirapang magtinda rito. Maaari ko rin dalhin sa iyong langit, Gladys. Kung papayag ka. Ha? Hindi kita maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Sadyang mahirap ang mapag-isa. May mga tao kasing sa halip na tumulong ay ipapahaba ka pa. Kaya kailangan ng katalinuhan upang kapahamakan ay maiwasan. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Gladys sa ating dulang sa kanyang panahon. Salamat naman. Abot sa budget ko. Sige po, Aling Nelia. Kukunin ko na po itong paupahan ninyong ito. Sige. Tatanggalin ko na yung nakasabit na karatula para wala na mag-inquire pa. Dalawa lang ba kayo ng baby mong titira dito? Opo.
Uli lang lubos na ho kasi ako eh. Wala din po akong kapatid na maaari makasama. Maganda ka at maayos. Maging yung anak mo. Nasaan ba yung asawa mo? Nasa abroad ba? Nako, hindi po. Wala po akong asawa. Wala ka asawa? Single mom ka. Ganun na nga po. Abi, bakit? Niloko ka ba ng nobyo mo? Ay, pasensya ka na ha. Curious lang naman ako eh. Pero nasa iyo yun kung ayaw mong sagutin. Ayos lang po. Mas mainam na rin po yung sagutin ko para wala na po ako itinatago pa. Nang sa ganun, mas gumaan pa ang loob ko. Nelia, saan mo dadalhin niyang inilagay mo sa plastic na kumot at unan? Kay Gladys, Mario. Para sa ganun, maisapin man lang niya. Wala ba siyang gamit? Wala eh. Ang anak lang niya may gamit na maaring tulugan. Bukas pa lang siya bibili ng banig. Bakit? Saan ba galing ang mag-inang yun? Ay, Oh, napabuntong hininga ka. At bigla ka nalungkot. Ba't parang sobrang apektado ka ng babaeng yun? kasi naawa ako sa kanya, Mario eh. Nakikita ko sa kanya ang aking sarili nung araw. Mario, papasok na ba kayo sa trabaho niyo? O pala, Tintoy. Oo. Oo. Sabay na tayo sa tricycle. Para makamenos tayo pareho ng bayad, no? Sige. Sige. Ay, maiba ako. May nakatira na pala doon sa isa niyong paupahan. Oo. Mga 2 weeks na. Gladys raw yung pangalan eh. Mario, ganda. At balita ko, walang asawa eh. Single mom. Totoo ba yun? Oo. Wow, ayos. Uy, natuwa ka. Bakit? Naisip ko lang ako kasi may pagkakataon na ako manligaw, di ba? Tintoy, kung paglalaruan mo lang siya, huwag mo na ituloy. Maawa ka doon sa babae. Kayo naman oo. Inatulan niyo agad ako eh. Nagpapaalala lang naman ako. Pero kung mamahalin mo ng tapat, di tuloy mo ang balak mo. Alam mo, tulong, pangunawa at pagmamahal ang kailangan ng mga tulad niya. Bakit o? May madilim ba siyang nakaraan? Mabait at tapat si Gladys. Hindi mapagkunwari. Katuwiran niya, mas maraming itinatago, mas mabigat sa puso. Kaya sinabi niya sa amin ang kanyang buhay. Ay, sabihin niyo naman sa akin. Para maintindihan ko rin siya. Wala ka pa palang trabaho, Gladys? Halos isang buwan ka na dito Oo nga, Hazel eh. Iniisip ko kasi kung ano maaari kong pasukan. May baby kasi akong alagain eh. Sabi mo dati kang katulong? Oho, Aling Nelia. Di kung gano'n, sanay ka magluto. Ay, opo. Sanay po ako sa lahat ng gawaing bahay. Aba, di magtinda ka sa harap nitong paupahan ko. Kikita ka na doon. Basta ba, masarap at maayos ka lang magluto. Okay na ho sa inyo, Aling Nelia? Oo naman. Mga lutong ulam o kaya kakanin ang itinda mo. Kikita ka doon. Pero mahirap pa rin ang trabaho niyan sa'yo. Dahil inaalagaan mo yung anak mo. Hazel, lahat ng trabaho may kasamang hirap. Hindi man hirap ng katawan, hirap naman ng isip at kalooban. Gladys,
Nay. Bahala ko, mukhang wala ka pang benta sa tinda mo mga kakanina. Oo nga, Tintoy eh. Pero baka mamaya magkaroon din. Maaga pa naman. Papakilawin ko na lahat yan. Ha? Birthday ng barkada ko eh. Iregalo ko sa kanya yan. Sandali Eto, ayan. Yan, bayad sa lahat ng yan. Naku, 2,000. Pwede na ba yan? Salamat ha. Hulog ka talaga ng langit. Hindi na ako mahihirapan pang magtinda rito. Ay, nabanggit mo yung langit. Oo. Pwede ko rin dalhin sa'yo yung langit, Gladys. Kung papayag ka. Teka, hindi kita maintindihan eh. Anong ibig mo sabihin? Ang mokong na Tintoy na yon. Gusto ko pala syutain. Nagulat nga ako nang sabihin niya yun sa akin eh. Nako, Gladys, huwag mo siyang patulan. Gutom din ang isang yon. Gusto ka lang nung tikman. Pag sawa na siya, iiwan ka rin nun tulad ng ginagawa niya sa iba. Wala naman sa isip ko ngayon ang mag-asawa. Kahit yung pakikipagnobyo, wala. Alam kong hindi yun ang solusyon sa kahirapan kong nararanasan. Ay, talagang ngayon. hindi. Ang solusyon, itong iaalo ko sa'yo. Ha? Hazel? Marunong ka bang gumamit ng computer? Hindi. Hindi ako nakatapos ng high school eh. Eh, no problem. Tuturuan kitang gumamit ng computer para makapag-show ka. Paano ako kikita dyan? Paano ako mag-show? Oh. Hindi naman ako artista. Ikaw talaga, oo. May anak ka na nga pero inosente ka pa rin. Ano ba yung isip mo na yan? Pasensya na ha. Hindi ko talaga maintindihan eh. Okay, sige ha. Didiretsuhin ko na. Maganda ka. Kaya alam ko bibenta ka dito. Giginawa kayo ng anak mo. Ang gagawin mo lang, magpapasexy at aakitin mo ang lahat ng foreigner na gusto ng aliw. Gamit ang katawan mo. At pagkatapos, kwarta na. Magkakakuwarta ka nang hindi ka nila hinahawakan. Iyan ba ang trabaho mo? Oo. Kita mo naman, maginhawa ako. Meron ako sariling bahay, sasakyan, at may pera ako sa bangko. Ano? Payag ka? Ha? Pwede bang mag-isip muna ako? Ano? Gabi na kasi. Iniwan ko lang kay Aling Nelia ang baby ko. Kari, anak, huwag ka magalit sa akin. Nakakahiya kayo. Ako pa mismo nakapanood sa malaswang ginagawa niyo nung araw. Anak, nagawa ko lamang yon para mabigyan ka ng kaginhawaan at magandang kinabukasan. Biktima na nga ako ng pagsasamantala sa inyo. Dinagdagan niyo pang dumi ng pagkatao ko. Patawarin mo ako, anak. Mas mabuting pinalaki niyo na lang ako sa hirap. Kaysa habang buhay na kutsain ng mga nakakita sa inyo. Kinamumuhian ko kayo. Anak. Kinamumuhian ko kayo. Hindi. Huwag kang mamuhi sa akin, anak. Huwag. Huwag. Panaginip. Napanaginipan kong malaki na ang anak ko. At galit na galit siya sa akin. Ang anak ko, nagising siya. Malamang gutom na siya. Anak, oh, eto na ang tete mo. Salamat. Salamat, Diyos ko. Tinulungan niyo ako magpasya. Sa pamamagitan ng panaginip ko sa aking anak. Anak, pangako ko sa'yo, magsisikap ako
para mabuhay tayo ng maayos. Pangako yan. Oy, Gladys, ang aga mo, ah. Pasensya na kung nakaistorbo ko, Hazel. No, it's okay. O ano, ready ka na ba? Payag ka na doon sa sinabi ko? Hindi. Ha? Ayaw ko, Ah? Hazel. Ano? Bakit? Malaking biyaya yung tinatanggihan mo, ha? Maaaring ang biyaya yan sa biglang tingin. Makagiginhawa sa amin. Pero, magwawasak naman pala sa buhay namin. Teka, ano ba yung gusto mo sabihin dyan? Ang aking anak, Oh, maaaring magalit siya sa akin paglaki niya. Kapag nalaman niyang masama akong naging trabaho, makakasuklaman pa ako. Kaya ang aking pasya, ano? ayoko. Ha? Hindi ko magagawa ang trabahong iniaalok mo. Tama lang yung ginawa mo. Hindi ka nagpabuyo kay Hazel. Maging sa pambobola ni Tintoy. Siguro naman po, Aling Nelia, Mang Mario, mauunawaan ako ni Gary kung hindi man siya mabigyan ng marangyang buhay. Natitiyak ko yun. Magpapasalamat pa siya sa'yo. Dahil kahit bunga siya ng pagsasamantala ng amo mong lalaki, binuhay mo pa rin siya. Hinahangaan kita, Gladys. Kayong dalawa, nitong aking asawa. Ho? Gladys, nangyari din kasi sa akin yan noon. Ang nangyari sa'yo. Ano po? At tinulungan ako ng pamilya ni na Mario upang sa ganon makabangon. Kaya naman ngayon, ibig kong gawin sa'yo ang pagtulong na ginawa sa akin. Ay, ito pong unang sweldo ko. Oh, bakit mo naman ibinibigay itong lahat sa akin, anak? Gusto ko kayong humawak niyan. Bigyan nyo na lang ako ng pamasahe ko. Pero may mga pangangailangan ka rin, Gary. Naikulang pa po yan. Para maipadama ko sa inyong labis kong pasasalamat. Anak, Dahil kahit nabilad kayo sa kahihingan nang ipagbuntis niyo ako, binuhay niyo pa rin ako. Ipinakita niyo pa rin sa akin ang mundo. Gary, anak ko. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Huwag mong isisi sa akin ang naging pangit na kapalaran mo, Melly. Huwag mong ipasa sa akin ang galit mo sa mundo. Isang bagay lang, Chong. Hayaan niyo na si Itay sa ganap ng pagbabagong gusto niya mangyari sa kanyang sarili. Ibigay niyo na sa kanya ang kapanatagang gusto niya sa buhay. Palayain niyo na siya sa mga maling dikta ninyo. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Paano nga ba ang pagtalikod sa mga kasalanan? Kailangan bang pagsikapan din ang pagsisisi? O
Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Dardo sa ating dulang sa kanyang panahon. Paano po, Tay? Tay, mano po? Kaawaan kayo ng Diyos. Pasensya na kayo kung bakit medyo natagalan akong makalabas ng kwarto ko. Matindi na kasi yung kirot nitong aking gout. Hindi ko agad maitayo ang mga paa ko. Tay, wala po kayong dapat iingi ng paumanhin. Nauunawaan po namin ang kalagayan niyo. Ang totoo po, kaya kami narito. Meron sana kaming Oh. hihinging pabor. Aba, kung kaya ko bang ibigay, bakit hindi? Ano bang pabor yung sinasabi niyo? Hihingin po sana namin sa inyo yung pamamahala sa negosyo yung graba at simento na ibinagsak sa port area. Total, hindi na kayo makapunta sa pier. Kami na po ang hahawak ni Roy. At kabisado naman po namin ng kalakalan sa loob, Tay. Tsaka may potential buyers din po kaming dagdag na masusuplayan. Bukod pa sa mga dati na ninyong katransaksyon. Ay, sige. Kung kaya ba ninyong hawakan, di kayo na mamahala. Kaysa sa ipagkatiwala ko pa sa iba. Hoy, tanda! Si Dardo nasan? Hindi ko alam. At hindi ako tanungan na nawawalang kaliguyo. Talas ng gila mo ah! Gusto mo putulin ko yan itong dala kong 29, ha? Puputulin ko talaga yan! Gusto mo? Pwede ba umalis ka na? Huwag mong bisitin ang pagtitinda ko rito sa palengke. Kung hindi mo makita yung kalokadidang mawala akong pake. Oo, aalis ako, pero akin na muna ito, lalagyan mo ng pera! Ay! Hoy! Babae na limandas! Ibalik mo sa akin yan! Lagyan mo ng pera! Nandiyan lahat yung pera na paninda ko! Hoy! Ano, bali? Ha! Ayaw mo kong bigyan ng pera ng asawa mo, kaya yung pera mo ay tatakbo ko! Teka muna, Roy. Bakit ikaw nag-check ng mga palabas na truck ng semento ni Kuya Tonyo? Saan yung dadalhin yan? Nasaan yung katiwala niya? Pinaalis na po ni Ita yung katiwala niya. Ano? Dardo, pinaalis na po. Kami na po ni Meli ang namamahala sa kanyang negosyo. Teka. May arbor akong isang truck ng graba at semento kay Kuya Tonyo. Ho, Kailangan ibigay niyo sa akin. Parte ko yan sa diskarte niya rito sa port area. naku. Anong naku? Dardo, ang mabuti pa yata. Tanungin muna natin si Meli. Kung ano ang magiging decision niya. Yun Si ang... Kuya Tonyong kausap ko sa parte ko, ha? Kaya sa ayaw at sa gusto ni Meli, ibibigay niyo sa akin ng isang truck ng semento. Chong. Dahil kung hindi, magkakagulo tayo rito. Kuya, bakit naman basta mo na lang ibinigay lahat sa anak mo yung diskarte mo sa port area? Bakit hindi mo na lang sa akin ipinamahala? Total, mas kabisado ko kaysa sa kanilang galawan sa pier. Tama lang na kay Meli ko ipagkatiwala yung paghawak sa ibabagsak ng mga truck ng semento at graba sa pier. Anak ko siya. Mas nasa kanyang karapatan. Isa pa, isang paraan na rin yun ang pagbabayad ko ng atraso sa kanya sa aking mga pagkukulang sa kanya bilang isang ama. Kaya ang problema nga, yung parte kong isang truck, ayaw ibigay ng manugang mo. Kinausap ko na ang mag-asawa. Ibibigay nila yung parte mo. Pero huli na yun, Dardo. Ha? Sa susunod na dating ng mga kargamento, hindi ka nakasali sa partihan. Ano? Aba, hindi naman yata tama yung kuya. Dahil simulat sa pool, ako ang kasama mo sa pakikipagtransaksyon sa negosyo mo. Pera na nga ni na Meli at Roy ang umiikot sa mga kargamento. Sila na namumuhunan.
Kaya sila na rin na may desisyon sa lahat ng yon. Pero, Kaya pasalamat ka rin dahil nahirit ko pa sa kanila yung isang truck ng semento na parte mo. Pagkatapos noon, wala na akong may pangangako pa sa iyo, Dardo. Changlita, kumusta po? Oy, Meli, ikaw pala. O eto, nakikipagharimunan sa pagtitinda ng manok. Kahit ang sabihin pa, napakamahal na ng puhunan. Pero mainam na rin kaysa sa walang pinagkakakitaan. Talagang dumaan po ako dito para nga iabot ito sa inyo, Chang. Abay, pera yan ah. Pandagdag puhunan nyo sa mga paninda nyo. Kasi may sumobra doon sa kinita namin ni Roy. Doon sa dineliver naming simento sa mga buyer. Medyo nakaluwag-luwag kami ng konti. Ay, Meli, maraming salamat ha. Hayaan mo. Kapag nakabuelo ko rito sa mga paninda ko, maibabalik ko rin sa iyo ang perang to. Ay, naku, Chang, hindi ho. Para sa inyo talagang pera na yan. Ha? Hindi nyo kailangan bayaran. Bigay ko yan sa inyo. Maraming salamat uli, Meli. Alam mo, ang totoo, kailangan ko talaga ng puhunan. Patakda na nga sana ako mangutang sa Bombay. Oo. Basta mag-iingat kayo palagi sa pagtitinda nyo dito sa palengke, ha? Tsaka huwag kayo masyadong magpakapagod. Magpahinga rin kayo kapag kinakailangan. Maraming salamat uli sa pagkaalala mo sa akin, Meli, ha? Hindi ko makakalimutan to. Roy! Sandali nga. Siyong Dardo, kayo po pala. Ako nga. Bakit po? Wala naman. Bibigyan lang kita ng ganito. Ano? Ha? Siyong, bakit po? Anong bakit? May nagawa po ba ako sa inyong kasalanan? Ikaw ang nagsulsul kay Meli na huwag nang ibigay ang party ko sa mga karikamento, hindi ba? Ha? Ako, Siyong, nagkakamali po kayo. Hindi ko po magagawa yun. At saka, hindi po akong nagdidesisyon sa mga padating na kargamento. Sinungaling! Kung di ko pa alam na sweetie ka rin, ha? Ha? Isaksak mo sa utak mo, Roy. Hindi pa ipinanganganak ang taong gagago sa akin. Huwag mong subukin ang galit ko kung ayaw mong manghiram ng mukha sa aso. Ano bang problema nyo, Chong? Dahil lang sa isang truck ng simento, nananakita kayo ng kapwa nyo? Dahil inalisan niyo ako ng kabuhayan. Kabuhayan? O pang-suporta lang sa mga bisyo ng pinagpapalit-palit nyo? Wala kang karapatang sabihin sa akin yan, Mel. Meron! Marami akong gusto sabihin sa inyo dahil marami akong kinimkim na galit. Wala akong pakialam sa galit mo. Ang pinag-uusapan natin dito, ha? Yung diskarte ko na inagaw niyo sa akin ng asawa mo. Oo! Wala ka naman talagang pakialam sa mga taong sinasaktan mo ang kalooban simulat sa pool. Di ba? Nung susulan mo si Itay, naiwan kami at abandonahin. Nasaan ang konsensya mo nun? Tinuruan mo siya ng lahat ng kasuklam-suklam na bisyong alam mo. Anak, babae, sugal. No? Nagpasasa ka sa pera ng tatay ko. Hanggang mamatay ang inay sa depresyon. At ako lang naman yung produkto ng pamilyang winasak mo. Hindi ako nakapag-aral. Lahat ng hirap dinanas ko noon. At kung bakit na ikaw pang kadugo ko ang sumira sa kinabukasan ko. Eh, huwag mong isisi sa akin ang naging pangit na kapalaran mo, Meli. Huwag mong ipasa sa akin ang galit mo sa mundo. Isang bagay lang, Chong. Hayaan niyo na si Itay sa ganap na pagbabagong gusto niyang mangyari sa kanyang sarili. Ibigay niyo na sa kanya ang kapanatagang gusto na niyang isabuhay. Malayain niyo na siya sa mga maling dikta ninyo.
binubuan mo? Ha? Di ba sabi ko sa'yo, buntis ako? Ano? 10 taon na akong na-vasectomy. Kaya hanapin mo yung tunay na tatay ng anak mo. Ano? Lulukoyin Ano pa ako ni... vasectomy? Hindi ko alam yon. Hoy! Hoy! Dardo! Ano bang vasectomy yung sinasabi mo? Huwag mo ko iwan dito! Maghanap ka ng lalaking maloloko mo, Miranda! Huwag ako! Ako ang nagdesisyong wag nang ibigay ang parte mo sa mga kargamento, Dardo. Dahil yun lang ang alam kong paraan para matigil ka na sa bisyo mo. Hindi ka pa ba nananawa sa buhay na walang direksyon? Kuya, matagal ko na rin gustong magbago. Pero hindi ko lang magawa. dahil hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ngayon mo na simulan. Hanggat hindi ka pa kinasusuklaman ni Lita. Hanggat kaya ka pa niyang patawarin sa mga paulit-ulit mong pagkakamali. Nang magpabasectomy ka, akala ko nga yun ang hudyat ng pagbabago mo. Naisip ko, Dardo, ayaw mo nang madagdagan pa ang mga anak mo sa iba't ibang babae. Yun lang. Palagi naman akong bigo sa huli. Pero hindi sa pagkakataong ito, Lita. Gusto ko nang magbago. Ikaw lang naman sa sarili mo makasusumpong sa mga bagay na gusto mong ituwi, Dardo. Ako, nandito lang naman ako palagi. Naghihintay. Umaasam. Haharapin ko ang aking mga pagkakamali. Naging marupok ako sa lahat ng bagay. Marami kong dapat pagsisihan. Pero ngayon, isusuko ko ang lahat sa Diyos. Nilikha tayo ng Diyos upang lumago at umunlad bilang mga individual. Ngunit sa sandali man ng mga pagkakasala, ang malalim na pananampalataya sa Kanya ang maghahantong sa atin sa pagsisisi sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor at ang inyong lingkod. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barnum at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.